Kabanata 6 sa Maaraw na Espanya. Sa pagtatapos ng ika-4 na taon ng kursong medikal sa Universidad ng Santo Tomas, si Jose Rizal ay napagtanto ang kanyang pangangailangan na tapusin ang pag-aaral sa Espanya. Bukod sa kanyang di pagkakasundo sa sistema ng edukasyon at diskriminasyon sa universidad, may lihim na misyon si Rizal na naglalayong obserbahan ng mabuti ang buhay at kultura, mga wika at kaugalian, industriya at komersyo, at mga pamahalaan at mga batas ng bansang Europeo, upang maihanda ang kanyang sarili sa pagpapalaya sa mga Pilipino mula sa pananakop ng Espanyol. Ipinahayag ni Rizal sa kanyang liham na pamamaalam ang kanyang pagtanggap sa sakripisyo at pangako na magsumikap para sa kapakanan ng kanyang kapwa-tao. Si Pasiano ay nagbigay liwanag sa lihim na misyon ni Rizal sa kanyang liham. Nang matanggap ang telegrama mula kay Rizal na nagsasaad ng kanyang pag-alis, naging malungkot ang kanilang mga magulang, lalo na si Don Francisco. Inasahan ni Pasiano na ang mga gastusin ni Rizal ay inaasikaso ng ilang kaibigan sa Maynila upang mapanatili ang katahimikan ng ama. Ngunit kahit may ganitong hakbang, nanatili ang lungkot ni Don Francisco. Sa liham, pinahayag ni Pasiano ang totoong layunin ni Rizal sa pag-alis, na hindi lamang para tapusin ang kursong medikal sa Barcelona, kundi upang pag-aralan ang mga bagay na mas kapakipakinabang o mas hilig niya. Binanggit din ni Pasiano ang pagsulat ni Rizal ng liham ng pamamaalam para sa magulang at kay Leonor Rivera. Ang pag-alis ni Rizal patungong Espanya ay isinagawa ng lihim upang iwasan ang pagtatagpo ng mga awtoridad at praile. Hindi ito alam ng kanilang mga magulang maliban kay Pasiano, ang kanyang tiyuhin na si Antonio Rivera, ama ni Leonor Rivera, ang kanyang mga kapatid na babae, sina Neneng at Lucia, ang pamilya Valenzuela, sina Kapitan Juan at Kapitana Sanday at ang kanilang anak na si Urang. Padre A. Paterno, ang kanyang kumpadre Mateo Evangelista, ang mga mag-asawang Hiswita ng Ateneo, at ilang matalik na kaibigan, kabilang si Chingoy. Ang mga Hiswita sa Ateneo ay nagbigay sa kanya ng rekomendasyon para sa society sa Barcelona, at ginamit ni Rizal ang pangalang Jose Mercado sa kanyang paglalakbay. Noong 3 ng Mayo taong 1882, umalis si Rizal sakay ang bapor ng Espanyol na Salvadora patungong Singapore. May luha sa kanyang mga mata at lungkot sa kanyang puso. Pinagbasdan niya ang kalangitan ng Maynila. Dali-dali siyang kumuha ng papel at lapis at in-sketch ito nang mawala sa paningin. Noong 8 ng Mayo taong 1882, habang papalapit sa Singapore ang bapor, nakita ni Rizal ang isang magandang isla dahil nabighani siya sa ganda nito. Naalala niya ang Talim Island with susong dalaga. Nang sumunod na araw, 9 ng Mayo, dumaong ang Salvadora sa Singapore. Dumaong si Rizal, nagparehistro sa Hotel de la Paz at gumugol ng 2 araw sa pamamasyal. Noong 17 ng Mayo, narating ng Jemna ang Point Gale, isang baybaying dagat sa bayan ng Timog Ceylon, na ngayon ay Sri Lanka. Si Rizal ay hindi napahanga sa bayang ito. Isinulat niya ang pangkalahatang hitsura ng Point Gale ay kaakit-akit ngunit malungkot at tahimik. Sa paglalakbay ng Jemna patungong Colombo, Ceylon, nasilayan ni Rizal ang kagandahan at tanawin at mga maaliwalas na gusali ng Luzon. Ipinakita niyang kahanga-hanga ang Colombo. Anito'y mas maganda, matalino at matikas kaysa sa ibang lugar tulad ng Singapore, Point Gale at Maynila. Sa susunod na bahagi ng paglalakbay ay nagtungo sa Suez Canal, isang makasaysayang daungan na kumukonekta sa Indian Ocean at Cape of Guardafui, Africa. Sa pagbisita ni Rizal sa Aden, napansin niya ang init ng lugar na mas mainit kaysa sa Maynila at nasilayan ang mga kamelyo, isang bagay na unang nakita niya.
Pagdating sa Suez, isang terminal ng Suez Canal, ay nabigyan si Rizal ng pagkakataon na maglakbay bilang isang turista. Ang magandang liwanag ng buwan sa Suez ay nagdulot sa kanya ng alaala ng Kalamba at ang kanyang pamilya sa isipan niya. Sa loob ng 5 araw, inabot ng Jemna ang Suez Canal, isang makasaysayang kahanga-hangang daang tubig na itinayo ni Ferdinand de Lesseps. Ito ang unang paglalakbay ni Rizal sa nasabing kanal, na itinaas ang kanyang tuwa dahil sa kahalagahan ng istrukturang ito na binuksan noong 17 ng Nobyembre taong 1869. Sa paglalakbay ni Rizal mula sa Port Said hanggang sa kanyang pagdating sa Barcelona, nasaksihan niya ang kahanga-hangang tanawin at nakaramdam ng kakaibang kultura sa Suez Canal. Sa Naples, Italia, naaliw siya sa aktibidad ng mga negosyo, buhay ng mga tao, at ganda ng Mount Vesuvius. Sa Marseille, Pransya, binisita niya ang Chateau d'If at namasyal sa bayan na kung saan nagkaroon siya ng magandang karanasan. Sa paglalakbay patungong Barcelona, napansin ni Rizal ang pagwawalang bahala ng mga opisyal sa imigrasyon sa Port Bou na nag-iba sa mas maayon na asal ng opisyal sa Pransya. Pagdating sa Barcelona, unang hindi pabor si Rizal sa lungsod. Ngunit pinago niya ang kanyang opinyon matapos maunawaan ang kalayaan at liberalismo nito. Nasiyahan siya sa paglalakbay sa Las Ramblas, nagbigay daan sa kanyang positibong paningin sa Barcelona. Ang mga Pilipino sa Barcelona na ilan sa kanila ay kanyang kamag-aral ay malugod siyang tinanggap. Binigyan nila si Rizal ng isang salo-salo sa kanilang paboritong kapihan sa Plaza de Catalunya. Pagkatapos ng kaugilang pagpapalitan ng toast, sinabi nila sa kanilang panauhin ang mga atraksyon sa Barcelona at mga kaugalian ng mga Espanyol. Siya naman ang nagbigay sa kanila ng mga pinakabagong balita sa Pilipinas. Sa progresibong Barcelona, isinulat ni Rizal ang isang makabansang sinaysay na pinamagatang Amor Patrio o pag-ibig sa bansa. Pinadala ang artikulo kay Basilio Teodoro Moran, tagapaglathala ng Diaryong Tagalog, ang unang pahayagang bilingual sa Maynila. Ang Amor Patrio ni Rizal sa ilalim ng kanyang panulat na Laong Laan lumabas sa Diaryong Tagalog noong 20 ng Agosto taong 1882. Ito ay inilathala sa dalawang teksto, Espanyol at Tagalog. Ang Espanyol ang orihinal na sinulat ni Rizal sa Barcelona. Ang tekstong Tagalog ay isang salin sa Tagalog ni Marcelo H. del Pilar. Ang artikulo ay nagdulot ng lubos na sensasyon sa mga mabuksa sa Pilipinas dahil sa pagiging makabansa nito. Tulad ng Juventud Filipina, hinimok ni Rizal sa kanyang Amor Patrio ang kanyang mga kababayan na mahalin ang kanilang amang bayan, ang Pilipinas. Sa pagtulak ng pambansang tagumpay ng Amor Patrio, hiniling kay Rizal ni Basilio Teodoro Moran ng Diaryong Tagalog na sumulat ng karagdagang artikulo. Sumunod si Rizal sa kahilingan, isinulat ang Los Viajes o mga paglalakbay para sa pahayagan. Gayunpaman, ang kanyang ikatlong artikulo na Revista de Madrid ay binalik sa kanya dahil sa kakulangan ng pondo ng Diaryong Tagalog. Habang naninirahan sa Barcelona, natanggap ni Rizal ang malungkot na balita ng kolera sa Maynila at lalawigan. Sa liham ni Pasiano, inilarawan ang hirap ng mga taga-Kalamba sa pagsugpo sa epidemya na hindi kayang sagutin ng mga awtoridad sa kalusugan ng Espanya. Sa pangmalungkot na balita ay ang kondisyon ni Leonor Rivera na pumayat dahil sa kawalan ng mahal sa buhay. Sa payo ni Pasiano, iniwan ni Rizal ang Barcelona at lumipat sa Madrid noong taglagas ng taon 1882. Sa Madrid, nag-enroll siya sa Universidad Central de Madrid para sa medisina, pilosopiya at liham. Bukod sa masusing pag-aaral, naglaan siya ng oras para sa sining, wikang Pranses, Aleman at Ingles, eskrima at pag-aaral sa musika.
Pinatunayan ni Rizal ang kanyang masigasig na hangarin na mapalawak ang kanyang kaalaman sa iba't ibang larangan. Sa Madrid, si Rizal ay namuhay ng isang simpleng buhay alinsunod sa layuning mag-aral at maghanda para sa paglilingkod sa kanyang bayan. Ginugol niya ang kanyang pera sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng damit, pagkain at panuluyan, at hindi ito nagaksayan ng pera para sa bisyo tulad ng pagsusugal, alak at labis na karangyaan. Bagamat marunong magtipid, hindi nagatubiling mamuhunan si Rizal sa tiket ng lottery at inilaan ang oras sa pag-aaral ng eskrima at pagbaril. Sa ibang pagkakataon, nakikipagkapatiran siya sa mga estudyante mula sa iba't ibang bansa. May kakaibang pagtatangi din siya sa tahanan ni Don Pablo Ortiga y Rey, isang dating alkalde ng Maynila. Ngunit sa kabila ng simpleng pamumuhay, naging bahagi siya ng isang romantikong pangyayari kasama si Consuelo Ortiga y Perez. Bagamat hindi gwapo at hindi mataas, nahumaling si Consuelo kay Rizal dahil sa kanyang talento at marangal na karakter. Bagamat umibig si Rizal kay Consuelo, umatras siya sa kanilang pag-iibigan dahil, una, nakipag-ugnayan pa rin siya kay Leonor Rivera at ang kaibigan at katrabaho niya sa klusang propaganda, si Eduardo Delete ay labis ang pagkagusto kay Consuelo at hindi niya gustong masira ang kanilang pagkakaibigan dahil sa isang magandang babae. Taong 1882, sa ilalim ng Sirkulo Hispano-Pilipino, ang lipunang Kastila at Pilipino sa Madrid, sumulat si Rizal ng isang tula na may pamagat na May Peden Versus o They Asked Me for Verses. Pinayag na ito noong bisperas ng bagong taon sa pagtanggap ng mga Pilipino sa Madrid. Gabi ng ika-31 ng Disyembre taong 1882. Sa kanyang malungkot na tula, inilahad ni Rizal ang damdamin ng kanyang pusong naghihirap na naglalaman ng mga hinaing at pangungulila. Sa Madrid, mas pinili ni Rizal ang pababasa kaysa sa ibang bisyo tulad ng sugal at paglalandi. Hindi siya sumabay sa karamihan ng kabataang Pilipino sa Espanya na mas pinaikli ang oras sa gabi. Sa halip, nanatili siya sa bahay at naglaan ng oras para sa kanyang paboritong libangan, ang pagbabasa. Mahilig siya sa pagbabasa mula pa pagkabata, at ito ay nanatiling bahagi ng kanyang buhay sa Madrid. Sa kanyang pagtitipid, bumili si Rizal ng mga libro mula sa isang segunda manong tindahan na pag-aari ni Senyor Roses. Tinatag niya pati ang kanyang pribadong aklatan na may kasamang The Bible, Hebrew Grammar, Lives of the Presidents of the United States from Washington to Johnson, Complete Works of Voltaire, Complete Works of Horace, Complete Works of C. Bernard, History of the French Revolution, The Wandering Jew, Ancient Poetry, Works of Thucydides, The Byzantine Empire, The Characters by La Bruyere, The Renaissance, Uncle Tom's Cabin, ni Harriet Beecher Stowe, Works of Alexander Dumas, Louis XIV and his court, at maraming aklat sa medisina, filosofiya, wika, kasaysayan, geografiya, sining at agham. Lubos siyang naapektuhan ng Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe at The Wandering Jew ni Eugene Sue, na nagbigay inspirasyon sa kanya na maramdaman ang pakiramdam ng mga inaapi at kapuspalad. Si Jose Rizal ay nagpahayag ng kaniyang mga saloobin ukol sa problema sa pinansyal sa kaniyang mga akta at sulatin. Isa sa mga isyu ng kaniyang binanggit ay ang pang-aabuso ng mga praile sa kapangyarihan at yaman sa kolonyal na lipunan. Itinutok niya ang kaniyang kritisismo sa mga praile na nag-aakalang kanila ang kayamanan at nagiging sanhi ng kahirapan ng mga Pilipino. Sa kanyang nobelang Noli Me Tangere, inilahad ni Rizal ang kawalan ng hustisya sa sistema ng pamahalaan, kung saan ang mga praile at ilang opisyal ay nagiging sanhi ng paghihirap ng masang Pilipino. Ang kanyang layunin ay ipakita ang mga suliranin sa lipunan, kabilang na ang mga pang-aabuso
sa aspeto na yaman at kapangyarihan. Sa pangkalahatan, si Rizal ay natutok sa pagpapalaganap ng edukasyon bilang solusyon sa mga problema sa lipunan na nagsisilbing daan para sa pag-unlad at pag-angat mula sa kahirapan. Si Jose Rizal ay nagpapakita ng kaniyang pagpupugay kay Juan Luna at Felix Hidalgo. Dalawang kilalang pintor na sina Luna at Hidalgo ay kilalang nagtagumpay sa larangan ng sining sa Europa. Ang pagpapahalaga ni Rizal sa kanilang husay at tagumpay ay maaaring maging bahagi ng kaniyang pangarap para sa pag-unlad ng kultura at sining sa Pilipinas. Ipinakita ng dalawang pintor na ito ang galing ng mga Pilipino sa larangan ng sining sa kabila ng mga hamon at limitasyon. Ang pagkilala ni Rizal sa kanilang tagumpay ay maaaring ipinakita ng kanyang pag-asa na sa pamamagitan ng edukasyon at pagsusulong ng kultura, ang mga Pilipino ay magiging kapantay ng ibang lahi sa iba't ibang larangan kabilang na ang sining. Ang pagpupugay ni Rizal kay Luna at Hidalgo ay maaaring maging bahagi ng kanyang pananaw na ang kultura at sining ay mahalagang bahagi ng identidad ng isang bansa at nagbibigay ng karangalan sa kanyang mga mamamayan. Si Jose Rizal ay may malalim na pangunawa sa mga isyu ng kanyang panahon, kabilang na ang kawalan ng kalayaan at katarungan sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Bilang isang nag-aaral, naging bahagi siya ng mga kilusang makabayan at demonstrasyon bilang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at pagtutol sa mga pang-aabuso ng pamahalaan. Ang kanyang pakikilahok sa mga demonstrasyon ay nagpapakita ng kanyang tapang at pagsulong para sa pagbabago. Bagamat hindi siya sumusuporta ng karahasang paraan ng pag-aalsa, ipinakita niya ang kanyang pagtutol sa pamamagitan ng mapayapang pamaraan tulad ng pagsusulat ng mga akda at pagtataguyod ng edukasyon. Sa halip na sumali sa mga armadong pakikibaka, ipinaglaban ni Rizal ang kaniyang mga adhikain sa pamamagitan ng mga sulatin at kilos protesta na naglalayong magkaroon ng malayang bansa na may mataas na antas na edukasyon at katarungan. Ang kanyang pagtutol sa pang-aabuso at pagsusulong ng makatarungan ay naging inspirasyon sa maraming nag-aaral at kabataan noong kaniyang panahon. Si Jose Rizal ay nagbigay ng mahalagang halaga sa edukasyon, lalo na sa mga estudyanteng nagtapos sa Espanya. Ipinakita niya ang kanyang pagsuporta sa mga kababayan na nagtagumpay sa kanilang pag-aaral sa Espanya at nagbalik sa Pilipinas na may mataas na antas na edukasyon. Sa kanyang akda at sa mga sulatin, binigay ni Diin ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon sa pagpapaunlad ng bansa. Itinuturing niya ang mga estudyante na nag-aaral sa Espanya bilang mga instrumento ng pagbabago at pag-unlad. Sa halip na maging hadlang ang kanilang edukasyon sa pagsilay sa mga isyu ng bayan, inaasahan ni Rizal na maging aktibo silang bahagi ng pagsulong ng katarungan at kalayaan. Ang pagtingin ni Rizal sa mga estudyante na natapos sa Espanya ay bahagi ng kanyang pangarap na magkaroon ng mataas na kamalayan at pag-unlad ang mga Pilipino. Naniniwala siya na ang mga natapos sa ibang bansa ay may responsibilidad na itaguyod ang interes ng kanilang bayan at mag-ambag sa pagsusulong ng makatarungan at kahusayan sa loob ng Pilipinas. Tapos din ni Rizal ang kanyang pag-aaral sa filosofiya at mga liham na may mataas na marka. Ginawaran siya ng degree ng Licentiate in Philosophy at Letters ng Universidad Central de Madrid noong Hunyo 19, 1885 na may rating na mahusay. Ang kanyang mga record na eklasitiko sa kursong ito ay sumusunod. Sa wakas, natapos ni Rizal ang kanyang pag-aaral sa Espanya sa pamamagitan ng pagkuha ng degree na Licentiate in Philosophy at mga sulat naging kwalipikado siyang maging profesor ng humanities sa alinmang universidad sa Espanya. At sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang degree na Licentiate in Medicine ay naging ganap na manggagamot na ang kwalipikadong mag-practice ng medisina. Hindi siya nag-abala na magkuha ng postgraduate degree ng Doctor of Medicine dahil ito ay kasama ang licentiate sa filosofiya at mga sulat, ay mabuti lamang para sa mga layunin ng pagtuturo. Bilang isang taong may mataas na katalinuhan at pananaw, alam niya na sa kanyang kayumangging kulay at lahi ng mga Asyano ay walang universidad o kolehiyo na magmamay-ari ng Ferrer sa Pilipinas ang tatanggap sa kanya bilang kawani ng faculty nito. Kaya't sinabi niya sa kanyang liham sa kanyang pamilya na isinulat sa Madrid, Nobyembre
26, 1884, ang aking pagdudoktor ay hindi gaanong halaga sa akin dahil sila ay hindi kailanman matatalaga sa akin bilang ganoon sa kolehiyo ng Santo Tomas. Sinasabi ko ang parehong bagay ng filosofiya at mga sulat na maaari magsilbi din para sa isang magpagkaprofesor. Ngunit nagdududa ako kung ipagkaloob ito sa akin ng mga amang Dominikano. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ako po si Gissery Castillo at narito tayo ngayon para alamin ang masusing kwento ng buhay ni Dr. Jose Rizal, lalo na ang mga pangyayaring kanyang naranasan mula nang magtungo siya sa Paris patungong Berlin. Kaya tara't alamin natin ang mga kwento at karanasan na nagpapailalim sa ating pag-unawa sa kanyang diwa at adhikain. Pagkaraang tapusin ng pag-aaral sa Madrid, nagtungo si Rizal sa Paris at Alemanya taong 1885 hanggang 1887 upang magpakadalubhasa sa ophthalmolohiya. Ito ang pinili niyang sangay ng medisina dahil nais niyang gamutin ang mga mata ng kanyang ina. Sa Berlin, kabisera ng nooy nagkakaisang Alemanya, nakilala at naging kaibigan niya ang ilang pangunahing siyentipiko gaya nina Dr. Fyodor Hagor, Dr. Adolf B. Meyer, Dr. Hans Meyer, at Dr. Rudolf Richard. Noong siya ay nasa Paris, dumaan siya sa Barcelona para bisitahin ang kanyang kaibigan na si Maximo Viola, isang mag-aaral ng medisina at kabilang sa mayamang pamilya sa San Miguel, Bulacan. At dito niya rin nakilala si Senyor Eusebio Corominas, patnugot ng pahayagang La Publicidad at gumuhit ng larawan ni Dr. Miguel Moraita. Si Dr. Miguel Moraita, siya ang may-ari ng La Publicidad at isang estadista. Noong Nobyembre 1885, nanirahan si Rizal sa Paris ng 4 na buwan. Nagtrabaho siya bilang katulong ni Dr. Louis D. Wickert, nangungunang ophthalmologistang Pransis. Noong Enero 1, 1886, ikinuwento niya sa kanyang ina na mabuti ang nangyari sa kanya at marunong na siya sa lahat ng klase ng operasyon. Si Rizal bilang musikero. Walang likas na hilig si Rizal sa musika at kanya naman itong inaamin. Ngunit nag-aral pa rin siya ng musika dahil karamihan sa mga kamag-aral niya sa Ateneo ay kumukuha ng aralin sa musika. Nobyembre 27, 1888, sumulat si Rizal ng liham kay Enrique Let na natuto siya ng solfeggio, piano at pagkanta sa loob ng 1 buwan at kalahati. Tumutugtog si Rizal ng plauta sa mga pagtitipon ng mga Pilipino sa Paris. Sinasabing lumikha pa si Rizal ng ilang awit lalo na ang alinmang lahi, makabayang awitin na magpapahayag ng mithiing kalayaan ng alinmang lahi, at isang malungkot na dansa, ang La Deportación, na nilikha niya sa dapitan noong siya'y pinatapon dito. Sa makasaysayang Heidelberg, Pebrero 1, taong 1886, malungkot na nilisan ni Rizal ang masayang Paris at nagtungo sa Alemanya. Pebrero 3 ng taong 1886, dumating siya sa Heidelberg. Makasaysayang lungsod sa Alemanya na kilala sa matanda nitong universidad at romantikong kapaligiran. Natuklasan ng mga estudyanteng ito na mahusay sa ahedres si Rizal, kaya ginawa siyang membro ng samahan ng mga manlalaro ng ahedres.
Naging popular siya sa mga alinmang estudyante dahil sumasali siya sa kanilang ahedres at pag-inom ng beer, at nanonood siya sa mga larong duelo nito. Nagtrabaho siya sa Universidad ng Heidelberg sa ilalim ng direksyon ni Dr. Otto Becker, kilalang ophthalmologistang Aleman. Para sa mga bulaklak ng Heidelberg, noong tagsibol ng 1886, nabighani si Rizal sa pamumukadkad ng mga bulaklak sa may pangpang ng ilog ng Nikar. Kasama rito ang kanyang paboritong bulaklak, ang mapusyaw na asul o forget-me-not. Ako po si Desiree S. Abansania at aking ipagpapatuloy ang ikapitong kabanata na pinamagatang Paris to Berlin. 5th Centenary ng Heidelberg University. Mapalad si Rizal sa pamamalagi sa Heidelberg nang ang tanyag na Universidad ng Heidelberg ay nagdaos ng ika-5 sentenaryo nitong pagdiriwang noong Agosto 6, 1886. 3 araw bago umalis si Rizal ay nalungkot siya dahil minahal niya ang magandang lungsod at ang mapagpatuloy na mga tao nito. Ang sumusunod na entry sa kaniyang tala-arawan na may petsang Agosto 6 na 1886 ay naglalarawan sa pagdiriwang ng ika-5 sentenaryo ng sikat na Universidad ng Heidelberg. Para sa ika-5 sentenaryo nito, ipinagdiwang ng sikat na Universidad ng Heidelberg ang festong nitong umaga at kami ay dumalo. Mas gusto ko ang larawan kaysa sa orihinal. Gayunpaman, mayroong maraming matikas at makikinang nakasuotan. Si Bagmaler, ang sikat na estudyante ng Heidelberg, ay nakabihis bilang Frederick the Victorious. Lieberman bilang isang maginoo ng ika-17 siglo. Gregor, lobo ng Swahen at iba pa. Gabi ay Sklarfest. Kailan babalik ang mga kasiyahang tinatamasa sa patula at magandang lungsod na ito? Kailan babalik doon ang mga dayuhan? Kailan ako babalik pagkatapos kong umalis? Tanungin ang kapalaran ng mga molekula ng tubig na sumingaw ng araw. Ang ilan ay nahuhulog na parang hamog sa mga dibdib ng mga bulaklak. Ang iba ay nagiging yelo at niebe. Ang iba ay lumubog o mabagsik na kaskad. Hindi sila nawawala ngunit patuloy na nabubuhay sa kalikasan. Magkakaroon ba ang aking kaluluwa ng kapalaran ng tubig na hindi mawawala sa kawalan? Sa Leipzig at Dresden. Noong Agosto 9, 1886, 3 araw pagkatapos ng ika-5 sentenaryo ng pagdiriwang ng Universidad ng Heidelberg, umalis si Rizal sa lungsod. Sumakay siya ng tren, bumisita sa iba't ibang lungsod ng Germany at dumating sa Leipzig noong Agosto 14, 1886. Dumalo siya sa ilang mga lektura sa Universidad ng Leipzig, kasaysayan at psikolohiya. Nakipagkaibigan siya kay Professor Friedrich Ratzel, isang tanyag na mananalaysay na Aleman, at Dr. Hans Meyer, Aleman na antropologo. Sa Leipzig, isinalin ni Rizal sa Tagalog ang William Tell ni Schiller mula sa Germany upang malaman ng mga Pilipino ang kwento ng kampiyon ng Swiss independence. Nang maglaon, isinalin din niya sa Tagalog ang fairy tales ni Hans Christian Andersen para sa kaniyang mga pamangkin. Nalaman ni Rizal na ang halaga ng pamumuhay sa Leipzig ay pinakamura sa Europa, kaya't nanatili siya ng 2 buwan at kalahati sa German city na ito. Itinaman niya ang ilang mga kabanata ng kaniyang pangalawang nobela at nagsagawa ng kaniyang pang-araw-araw na pisikal na ehersisyo sa gymnasium ng lungsod. Dahil sa kaniyang kaalaman sa German, Spanish at iba pang mga European na wika ay nagtrabaho siya bilang proofreader sa isang publisher's firm, kaya kumita ng pera. Noong Oktubre 29, umalis siya sa Leipzig patungong Dresden, kung saan nakilala niya si Dr. Adolf B. Meyer, direktor ng Anthropological at Ethnological Museum. Nanatili siya ng 2 araw sa lungsod. Nakarinig siya ng misa sa simbahang Katoliko. Maliwanag ang misa na ito ay lubos na humanga sa kanya sapagkat isinulat niya sa kaniyang tala-arawan.
Tunay na hindi pa ako nakarinig ng isang misa sa aking buhay na ang musika ay mahigit na kadakilaan at intonasyon. Noong umaga ng Nobyembre 1, umalis si Rizal sa Dresden sakay ng tren patungo sa Berlin sa gabi. Tinanggap si Rizal sa Berlin Scientific Circle. Si Rizal ay nabighani sa Berlin dahil sa makaagham na kapaligiran nito at walang pagkiling sa lahi. Sa lungsod na ito, nakipag-ugnayan siya sa mga dakilang siyentipiko. Nakilala niya sa unang pagkakataon si Dr. Fyodor Jagor, isang manlalakbay at may akda ng Travels in the Philippines. Isang aklat na binasa at hinangaan ni Rizal noong mga araw ng kanyang pag-aaral sa Maynila. Bumisita si Dr. Jagor sa Pilipinas noong 1859 hanggang 60 bago isinilang si Rizal. Sa aklat na ito na nailathala sa Berlin noong 1873 ay inihula niya ang pagbagsak ng pamamahala ng mga Kastila at ang pagdating ng mga Amerikano sa baybayin ng Pilipinas. Si Rizal ay may liham ng pagpapakilala ni Blumentritt para sa kanya. Si Dr. Jagor naman ay ipinakilala si Rizal kay Dr. Rudolf Virchow, taniyag na German anthropologist, at ang anak ng huli na si Dr. Hans Virchow, professor ng descriptive anatomy. Nakilala rin ni Rizal si Dr. W. Joest, kilalang heograpong Aleman. Nagtrabaho siya sa klinika ni Dr. Karl Ernst Weger, isang sikat na German ophthalmologist. Naging kasapi si Rizal ng lipunang anthropological, ethnological at lipunang geographical ng Berlin sa rekomendasyon ni na Dr. Jagor at Dr. Mayer. Ang kaniyang pagiging kasapi sa mga siyentipikong lipunang ito ay nagpatunay na ang kaniyang kaalamang siyentipiko ay kinikilala ng mga siyentipiko ng Europa. Siya ang kauna-unahang Asyano na pinagkalooban ng gayong mga parangal. Si Dr. Virchow na kumikilala sa henyo ni Rizal ay nag-imbita sa huli na magbigay ng lektura sa harap ng ethnological na lipunan sa Berlin. Bilang tugon sa paanyaya ni Virchow, sumulat si Rizal ng isang scholar na papel sa Aleman na pinamagatang Tagalische Werken o Tagalog Metrical Art na binasa niya sa harap ng lipunan sa parehong taon. At nagdulot ito ng mga paborableng komento mula sa lahat ng siyentipikong bahagi. Ang buhay ni Rizal sa Berlin. Sa Berlin, si Rizal ay hindi lamang isang estudyante o isang mausisa na turista. Naglibre siya sa sikat na kabisera ng pinag-isang Alemanya sa 5 dahilan. Una, upang makakuha ng karagdagang kaalaman sa ophthalmolohiya. Pangalawa, upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng mga agham at wika. Pangatlo, upang obserbahan ang pang-ekonomiyang mga kondisyon, pampolitika ng bansang Aleman. Pang-apat, upang makihalubilo sa mga sikat na German scientists at scholars. At ang panghuli, upang mailathala ang kanyang nobela, ang Noli Me Tangere. Si Rizal ay namumuhay ng isang pamamaraan at matipid sa Berlin. Sa araw, nagtrabaho siya bilang katulong sa klinika ni Dr. Schweger, kilalang German ophthalmolohiya. Sa gabi, dumalo siya sa mga lektura sa Universidad ng Berlin. Sa kanyang pinaupahan, pinanatili niya ang kanyang sarili sa pisikal na ayos sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagsasanay at pagsasanay sa pagsasalita ng Aleman, Pranses at Italiano. Nais niyang makabisado ang Pranses upang maisulat niya ito gayon din sa Espanyol. Kumuha siya ng mga pribadong aralin sa ilalim ng isang propesor ng Pranses na si Madame Lucie Serdol upang maging bihasa sa idiomatic intricacies ng wikang Pranses. Bukod sa pagperpekto sa kanyang pag-aaral sa akademya, nagsagawa siya ng pang-araw-araw na pagsasanay sa isang gymnasium sa Berlin upang mapaunlad ang kanyang katawan. Ginugol niya ang kanyang mga sandali sa paglilibang sa paglilibot sa mga kanayunan sa paligid ng Berlin at pinagmamasdan ang mga kaugalian, pananamit, tahanan at trabaho ng mga magsasaka.
Gumawa siya ng sketches ng mga bagay na nakikita niya. Kasiyahan din siya sa paglalakad sa kahabaan ng Unter den Linden, ang pinakasikat na boulevard ng Berlin. Humihigop ng beer sa mga inn ng lungsod at nakikipag-usap sa mga palakaibigang Berliners. Rizal sa mga babaeng Aleman. Ang isa sa kanyang mahalagang liham na isinulat habang siya ay nasa Alemanya ay ang para sa kaniyang kapatid na babae na si Trinidad. Sa liham na ito, ipinahayag ni Rizal ang kanyang mataas na paggalang at paghanga sa mga babaeng Aleman. Ang babaeng Aleman, sabi ni Rizal sa kaniyang kapatid, ay seryoso, masipag, edukado at palakaibigan. Hindi siya tsismosa, walang kwenta at palaaway gaya ng babaeng Kastila. Hindi siya partikular sa magagandang damit at mamahaling alahas, bagamat kaya niyang manamit ng maganda tulad ng ibang babae sa mundo. Ikinalulungkot ni Rizal na sa Pilipinas, mas interesado ang mga babae sa kanilang pananamit kaysa sa dami ng kanilang nalalaman. Pinuri niya gayunpaman ang kasilanan ng pakiramdam, ang magandang asal, debosyon at mabuting pakikitungo ng mga babaeng Pilipino, lalo na sa mga probinsya na hindi pa sopistikado. Kung maaari lamang nilang linangin ang kanilang talino sa pamamagitan ng edukasyon at higit sa lahat, interes sa mga makamundong gawain, sabi ni Rizal, maaari nilang igalang ang lahat ng tao. Alinsunod dito, pinayuhan ni Rizal ang kanyang kapatid na si Trinidad. Ngayong bata ka pa ay dapat kang magsikap na magbasa at matuto. Hindi mo dapat hayaan ang iyong sarili na masakop ng katamaran dahil napakaliit ng gastos upang iwaksi ito. Customs ng Aleman. Bukod sa mga babaeng Aleman, hinangaan ni Rizal ang mga kaugaliang Aleman na kanyang sinunod ng mabuti. Dapat pansinin na siya ay masigasig na tagamasid ng mga kaugalian ng mga tao sa mga bansang kanyang binisita. Ang kaugalian sa Pasko ng mga Aleman ay higit na ikinatuwa niya. Tungkol sa kaugaliang ito ng Yuletide, isinulat niya, sa bisperas ng Pasko, ang mga tao ay kumukuha mula sa mga palumpong ng isang puno ng pino na pumipili ng isa na hindi lamang dapat tuwid, ngunit mayroong ding mga dahon na hindi nahuhulog sa tagsibol. Ibig kong sabihin, ang mga tuyong dahon ay hindi mga dahon sa partikular na kaso, ngunit isang uri ng maliit na karayom. Ito ay pinalamutian ng mga parol, papel, ilaw, manika, candy, prutas at iba pa, at ipinapakita sa gabi sa mga bata na hindi nakitang inihanda ito. Sa paligid ng punong ito ay ginagawa ang pagtalima ng pamilya. Ang isa pang kawili-wiling kaugalian ng Aleman na sinusunod ni Rizal ay ang pagpapakilala sa sarili sa mga estranghero sa isang sosyal na pagtitipon. Sa Germany, kapag ang isang lalaki ay dumalo sa isang social function at napag-alaman na walang sinumang magpakilala sa kanya sa iba pang mga bisita, kung paano niya iniharap ang kanyang sarili sa mga panauhin, magpakilala at humawak sa kamay ng lahat ng tao sa silid. Ayon sa German Code of Etiquette, masamang ugali para sa isang panauhin na manatili sa sulok at maghintay para sa kanyang host o hostess na gumawa ng tamang pagpapakilala. Pinakamadilim na taglamig ni Rizal. Ginugol ni Rizal ang taglamig sa maraming bansang mapagtimpi. Ang taglamig sa Berlin ang kanyang pinakamadilim na taglamig. Sa madilim na taglamig na ito, nabuhay siya sa kahirapan dahil walang dumating na peras mula sa kalamba at siya ay walang-wala. Ang singsing na brilyante na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid na si Saturnina ay nasa sanglaan. Hindi niya mabayaran ang kanyang kasero. Kinailangan niyang magtipid. Kumain lamang ng isang pagkain sa isang araw. At ang pang-araw-araw na pagkain na iyon ay binubuo ng tinapay at tubig o ilang murang sabaw ng gulay. Ang kanyang damit ay luma at sinulid. Siya mismo ang naglaba ng mga ito dahil hindi niya kayang bayaran ang mga labada. Sa malayong Kalamba, pilit na sinubukan ni Pasiano na makalikom ng pera.
Alam niyang ang kanyang nakababatang kapatid ay nasa mahirap na sitwasyon sa pananalapi sa Berlin. Ngunit nabigo ang mga pananim dahil sa pananalasa ng mga balang. Bumagsak ang merkado ng asukal. Ang oras ay mahalaga, ngunit ang kawawang pasyano ay naantala sa paglikom ng kinakailangang pondo. Samantala, si Rizal ay nagutom sa Berlin at nanginginig sa lamig. Nasira ang kanyang kalusugan dahil sa kakulangan ng tamang pagkain. Nagsimula siyang umubo at natakot siya na baka magkasakit siya ng tuberculosis. Naranasan niya ang gayong pisikal na pagdurusa ng kahirapan, kaya't ang kanyang kaluluwa ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Doon natapos ang 7 kabanata. Hanggang sa muli. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Christian James R. Loriniana, ang inyong tagapagkwento para sa araw na ito. Sa paglalakbay natin sa kabanatang ito, ihahatid ko kayo sa mundo ng mga kakaibang pangyayari at mga kapanapanabik na tauhan. Handa na ba kayong sumama sa kakaibang paglalakbay na ito? Tayo'y magtulungan sa pagbuo ng kulay na magbibigay buhay sa mga karakter natin. 8 kabanata. Noli Me Tangere, inilathala sa Berlin, taong 1887. Ideya ng pagsulat ng nobela sa Pilipinas. Napukaw ang damdamin ni Rizal nang nabasa niya ang aklat na pinamagatang Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe. Ang kwento ay naglalarawan ng mga kalupitan ng mga Amerikanong may-ari ng alipin at ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga kapuspalad na negro na mga alipin. Pangalawa ng Enero taong 1884, iminungkahi ang pagsulat ng isang nobela tungkol sa Pilipinas ng isang grupo ng mga Pilipino na sila Paterno Brothers, Pedro, Maximo, Antonio, Graciano Lopez Haina, Evaristo Aguirre, Eduardo Delete, Julio Lorente, Melicio Figura, at Valentin Ventura. Sa kasamaang palad, hindi na itupad ang panukala ni Rizal dahil ang kanyang mga kababayan na inaasahang magtutulungan sa nobela ay walang naisulat sapagkat halos lahat ng kanyang mga kababayan ay gustong sumulat sa mga kababaihan lamang. Dahil doon ay nainis si Rizal sa gayong kabaliwan. Mas nainis siya nang makita ang kanyang mga kasama na sa halip na magseryosong magtrabaho sa nobela ay nag-aksaya lamang ng oras sa pagsusugal o pakikipaglandian sa mga senyoritas ng Espanyol. Gayunpaman ay desidido pa rin si Rizal na sumulat ng nobela kahit siya ay mag-isa. Ang pagsulat ng Noli. Sa pagtatapos ng taong 1884, sinimulan ni Rizal ang pagsulat ng nobela sa Madrid at natapos ang halos kalahati nito. Nang siya ay pumunta sa Paris noong 1885, matapos ang kanyang pag-aaral sa Central University of Madrid, ipinagpatuloy niya ang pagsulat ng nobela sa Germany. Isinulat niya ang huling kabanata ng Noli sa Wilhelmsfield noong Abril patungong Hunyo taong 1886 sa Berlin. Noong araw ng mga taglamig ng Pebrero taong 1886, ginawa ni Rizal ang huling rebisyon sa manuskrito ng Noli. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkasakit siya at wala siyang pera. Dahil dito, wala siyang nakitang pag-asa na maipalimbag ang kanyang nobela, kaya't sa isang saglit na pagkadesperado, muntik na ito ihagis sa apoy. Makalipas ang ilang taon, ay sinabi niya sa kanyang mabuting kaibigan at dating kaklase na si Fernando Cannon, "I did not believe that Noli Me Tangere would ever be published when I was in Berlin, broken-hearted, weakened and discouraged from hunger and deprivation. I was on the point of throwing my work into fire as a thing accursed and fit only to die." Viola, ang tagapagligtas ng Noli. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa at paghihirap,
nakatanggap si Rizal ng telegrama mula kay Dr. Maximo Viola na pupunta daw ito sa Berlin. Ang kaibigang ito ni Rizal ay galing sa mayamang pamilya ng San Miguel, Bulacan. Nang dumating si Viola sa Berlin, bago ang araw ng Pasko taong 1887, laking gulat niya na matagpuan niya si Rizal na namumuhay sa kahirapan at malungkot na may sakit dahil sa kakulangan ng tamang pagkain. Nang makita ang kanyang kaibigan, si Viola, na kargado ng sapat na pondo, umayag ito na tustusan ang halaga ng pag-imprinta ng Noli. Pinahiram din niya si Rizal ng salapi para sa pang-araw-araw na gastusin. Pagkatapos ng Pasko, taong 1887, inilagay ni Rizal ang mga pagtatapos sa kanyang nobela. Upang makatipid sa gastusin sa pag-imprinta, tinanggal niya ang ilang mga sipi sa kanyang manuskrito, kabilang na ang isang buong kabanata na pinamagatang Elias at Salome. Noong ika-21 ng Pebrero, taong 1887, sa wakas ay natapos at handa na ang Noli Me Tangere para sa pag-iimprinta. Kasama si Viola, pumunta si Rizal sa iba't ibang lugar sa Berlin para makahanap ng murang printing shop na mag-imprinta sa kanyang nobela. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay natagpuan nila ang isang printing shop sa Berlin at tinawag Berliner Buchdruckerei Action Gesellschaft na naniningil ng pinakamababang rate. Iyon ay 300 pesos para sa 2,000 na kopya ng nobela. Si Rizal ay pinaghihinalaang bilang isang French spy. Sa panahon ng paglilimbag ng Noli, isang bihirang pangyayari ang nangyari kay Rizal. Isang umaga, biglang bumisita ang hepe ng pulisya ng Berlin sa boarding house ni Rizal at hiniling na makita ang kanyang pasporte. Sa kasamaang palad, ay hindi nakapagbigay ng pasporte si Rizal dahil wala siyang pasporte. Sinabihan siya ng hepe ng pulisya na kumuha ng pasporte sa loob ng 4 na araw, kung hindi ay ipapatapon siya. Sa pagtatapos ng 4 na araw na ultimatum, nagharap si Rizal sa opisina ng hepe ng pulisya ng Berlin. Humingi siya ng paumanhin sapagkat hindi siya nakakuha ng pasporte at magalang na tinanong ang hepe kung bakit siya ipapatapon gayong wala naman siyang ginawang krimen. Ipinaalam ng hepe ng pulisya kay Rizal na nakatanggap siya ng ulat na paniniktik na si Rizal ay madalas na bumibisita sa mga nayon at maliliit na bayan sa mga rural na lugar ng Berlin. Dahil dito, napukaw ang hinala ng pamahalaang Germany na siya ang isang espiya ng France sapagkat siya ay pumasok sa Germany mula sa Paris, na kung saan siya ay naninirahan sa loob ng ilang taon at may kasintahan sa France na ang wika at kultura ay may alam na niya. Sa panahong iyon, ang relasyon sa pagitan ng France at Germany ay pilit dahil sa Alsace-Lorraine. Si Rizal na magaling sa wika ng Germany ay ipaniliwanag sa hepe ng pulisya na siya ay hindi isang French spy, ngunit isang Filipino physician at scientist, particular na isang ethnologist. Bilang isang ethnologist, binibisita niya ang mga rural na lugar ng mga bansang pinupuntahan niya upang maobserbahan ang mga kaugalian at estilo ng pamumuhay ng mga taong naninirahan. Pabor na humanga sa pagliwanag ni Rizal at nabighani sa kanyang karunungan sa wikang German at personal na karisma, nasiyahan ang hepe ng pulisya at pinahintulutan siyang manatili ng malaya sa Germany. Ang paglimbag ng Noli Me Tangere ay natapos na.
Noong Marso, 21 taong 1887, lumabas sa pamamahayag ang Noli Me Tangere. Agad na ipinadala ni Rizal ang mga unang kopya na nakalimbag na nobela sa kanyang matalik na kaibigan, kasama sina Lumintrit, Dr. Antonio, Maria Regidor, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce at Felix Hidalgo. Noong Marso 29 taong 1887, si Rizal bilang tanda ng kanyang pagpapahalaga at pasasalamat ay ibinigay kay Viola ang mga katibayan ng Galley of Proofs ng Noli at binigay niya ang panulat na ginamit niya sa pagsulat nito at isang komplementaryong kopya. Si Dr. Maximo Viola din ang unang taong nakabasa at nagpapahalaga sa kanyang unang nobela. Ang pamagat ng nobela. Noli Me Tangere ay isang pariralang Latin na nangangahulugang Touch Me Not. Ito ay hindi orihinal na ipinaglihi ni Rizal dahil inamin niya na kinuha ito mula sa Biblia. Noong 5 ng Marso taong 1887, sumulat si Rizal kay Felix R. Hidalgo sa French at sinabing, Noli Me Tangere, words taken from the Gospel of St. Luke, signify, do not touch me. In the citing biblical source, Rizal made a mistake. It should be the Gospel of St. John, chapter 20, verses 13 to 17. According to St. John, on the first Easter Sunday, St. Mary Magdalene visited the Holy Sepulchre, and to her, our Lord Jesus just arisen from the dead, and he said, Touch me not, I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and to your God. Ang dedikasyon ng may akda. Inialay ni Rizal ang kanyang unang nobela, Noli Me Tangere sa Pilipinas, to my fatherland. Isinakripisyo ni Rizal ang kanyang mga pansariling pangangailangan upang magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Ginawa niya ang nobela upang ilantad ang lahat ng ginawa ng mga Kastila upang muling magising ang ating mga pandama. Buod ng Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ay naglalaman ng 63 chapters at isang epilogue. Mga pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere. Kapitan Tiago o Santiago de los Santos ay isang Pilipinong negosyante at pinuno ng barangay ng San Diego. Kilala rin siya bilang ama ni Maria Clara. Crisostomo Ibarra, karaniwang tinutukoy sa nobela bilang Ibarra o Crisostomo, ay ang pangunahing tauhan sa kwento. Anak ng isang Pilipinong negosyante, si Don Rafael Ibarra. Nag-aral siya sa Europa ng 7 taon. Si Ibarra ay kasintahan din ni Maria Clara. Maria Clara ay nobya ni Crisostomo Ibarra. Siya ay pinalaki ni Kapitan James, ang pinuno ng San Diego, at siya rin ang pinakamaganda at tanyag na babae sa San Diego. Padre Damaso, isang matabang prailing Pransyano na naging kura paroko sa loob ng 20 taon ng San Diego, Calamba. Kilala siya bilang isang karakter na nagsalita ng masakit na salita at naging malupit na pare sa kanyang pananatili sa bayan. Padre Sevilla, isang batang Dominican parish priest ng Binondoa Dominican Fraile. Siya ay inilarawan bilang maikli at may makatarungang balat. Siya ay inutusan ng isang matandang pare sa kanyang utos na panuorin si Crisostomo Ibarra. Senyor Guevara, bilang matanda at mabait na tiyente ng Guardia Civil na malapit sa kaibigan ni Don Rafael Ibarra,
Isinalaysay niya kay Crisostomo kung paano nangyari ang pagkamatay ni Don Rafael Ibarra. Don Tiburcio de Espadaña ay isang huwad na manggagamot na Kastila, pilay at may balat na asawa na si Dona Victorina Ilias ay ang mahiwagang kaibigan at kakampi ni Ibarra. Ginawa ni Ilias ang kanyang unang hitsura bilang isang piloto sa isang picnic ni na Ibarra at Maria Clara at ng kanyang mga kaibigan. Salome ay ang babaeng kaibigan ni Ibarra at nakatira sa San Diego at kasintahan din ni Ilias. Sisa ay ina ng 2 batang lalaki na nawala. Sa pagmamahal ng kanyang ina, sa kanyang kalungkutan at kanyang pagkabigo, siya ay naisip na kumatawan sa naghihirap ng inang bayan. Crispin, kapatid ni Basilio. Ang mga ito ay kamay ng Sakristan Mayor at Padre Salve. Basilio, kapatid ni Crispin at anak ni Sisa at Pedro. Huling taong nakita na buhay ni Elia. Ginang Consolacion ay isang muse ng kwartel. Siya ang marahas na asawa ng mga Alfares at mayroong malupit na pagtrato kay Sisa. Alfonso Linares ay anak ni Padre Damaso at malayong pinsan ni Don Tiburcio mula sa Espanya. Hirap siya magikasintahan ni Maria Clara sa halip na si Ibarra. Pilosopo Tasio o si Don Anastasio, nagsisilbing tagapagpayo ng mga mamamayan. At dito nagtatapos ang kabanatang ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento at ang mga kaganapang nangyari. Ako nga po pala ulit si Christian James R. Loriniana at naway magpatuloy ang ating paglalakbay sa mga susunod na pahina. Maraming salamat sa pagtangkilik. Hanggang sa susunod na ating pagkikita. Sa ating pagpapatuloy, ang Noli Me Tangere ay batay sa katotohanan. Hindi tulad ng maraming gawa ng katang-isip na panitikan. Ang Noli Me Tangere ay isang tunay na kwento ng kalagayan ng Pilipinas noong huling mga dekada ng pamumuno ng mga Kastila. Ang mga lugar, ang mga karakter at ang mga sitwasyon ay talagang naganap noong kasagsagan ng pamumuno ng mga Kastila. Ang mga katotohanan isinalaysay ko doon ay totoo lahat at nangyari. Mapapatunayan ko sila. Sabi ni Rizal, ang mga tauhan, Ibarra, Maria Clara, Elias, Tasio, Kapitan Tiago, Padre Damaso, Padre Salve at iba pa ay hinugot ni Rizal mula sa mga taong aktwal na nabuhay noong panahon niya. Si Maria Clara ay si Leonor Rivera. Bagamat sa totoong buhay siya ay naging taksil, hindi katulad ng pangunahing tauhang babae ng nobela. Sina Ibarra at Elias ay kumakatawad kay Rizal mismo. Si Tasio na pilosopo ay ang kanyang nakakatandang kapatid na si Pasiano. Si Padre Salve ay kinikilala ng mga Rizalista bilang Padre Antonio Bernavija, ang kinasusuklaman na prailing Augustinian sa Cavite na pinatay ng mga makabayan noong Revolusyon. Si Kapitan Tiago ay si Kapitan Hilario Sonico ng San Nicolas. Si Doña Victorina ay si Doña Agustina Medel. Ang magkapatid na Basilio at Crispin ay ang magkapatid na Crisostomo ng Hagonoy. Si Padre Damaso ay tipikal ng isang dominating fraile noong panahon ni Rizal na mayabang, moral at kontra-Pilipino. Ang nawawalang kabanata ng Noli Me Tangere. Sa orihinal na manuskrito ng Noli Me Tangere, mayroong isang kabanata na pinamagatang Elias at Salome. Nakasunod ng kabanata
24 sa kahuyan. Ang partikular na kabanatang ito tungkol kay Elias at Salome ay tinanggal ni Rizal upang hindi ito maisama sa nakalimbag na nobela. Ang kanyang dahilan sa paggawa nito ay tiyak na pang-ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga pahina ng manuskrito, ang halaga ng pag-imprinta ay kaalinsunod na mababawasan. Sa kabanatang Elias at Salome ng nobelang Noli Me Tangere, ang kwento ay nakatuon sa pag-iibigan ni Elias at Salome. Maaga siyang umalis sa tabi ni Ibarra upang magpatuloy sa isang kubo, ang tahanan ng babae na kanyang iniibig na si Salome. Si Salome ay naghihintay ng may pagkabalisa para kay Elias. Umaasa na dumaan na siya sa tabi ng tubig ng mabilis. Gayunman, nagtatago si Elias mula sa mga otoridad na nagpapatrolya sa lawa. Nang sa wakas sila ay magkita, ibinahagi ni Salome ang kanyang plano na lumipat sa ibang lugar. Ang mga papuri ng mga kaibigan ni Rizal sa kanyang nobelang Noli Me Tangere. Pinuri ng mga kaibigan ni Rizal ang nobela. Pinupuri ito sa kumikinang na mga kulay. Gaya ng inaasahan, pinuna ito ng mga kaaway ni Rizal. Inaasahan ni Rizal ang marahas na pag-atake ng kanyang mga kaaway na ayaw masamihan sa katotohanan ng kanilang masamang pamamaraan. Gaya ng sinabi niya kay Blumenthal, malamang na sasalakayin ng gobyerno at ng mga prayle ang gawain. Pinabulaanan ang aking mga bahayag. Ngunit nang titiwala ako sa Diyos ng katotohanan at sa mga taong nakakita ng ating mga paghihirap. Sa nakapaarabing liham ng pagbati na tanggap ni Rizal mula sa kanyang mga kaibigan tungkol sa Noli, yung kay Blumenthal ang mas makabuluhan. Ito ang kanyang sulat. Bago pa ipalabas ang Noli sa masa, binalak na ni Rizal na puntahan at bisitahin ang iba't ibang lugar sa Europa. Kasama na dito si Dr. Maximo Viola sa kanyang paglalakbay. Tinanggap ni Rizal ang pera na 1,000 sa ingresan ni Pasiano at pinadala ni Juan Luna galing sa Paris. Kaagad niyang binayaran si Viola ng 300 piso para sa pagpapaimprenta ng Noli. Una nilang pinuntahan ang Potsdam, ang syudad na malapit sa Berlin at kung saan naging tanyag si Frederick the Great. Madaling araw ng Mayo 11, 1887, si Rizal at Viola na parehong kayumanging doktor ay masayang-masaya sa kanilang unang paglalakbay na lola ng isang tren habang papalayo sa Berlin. Una nilang tinungo ang Dresden na isa sa pinakamagandang syudad sa Germany. Ang pagpunta nila sa Dresden ay nakataon sa lalawigang pangrelihiyong pagdadaluhan o paglalahok ng mga bulaklak o regional floral exposition. Kahanga-hanga ang iba't ibang uri ng mga halaman kaya naman si Rizal ay pinagmasdan at pinag-aralan mabuti ang bawat halaman. Pinuntahan nila si Dr. Adolf B. Meyer na siya pa ang mas galak na galak sa kanilang pagdating. Sa Museum of Art sila pumunta. Nakita nila ang kahanga-hanga na penta na Prometheus Band, na ang ibig sabihin nito ay ang pagparusa ni Zeus sa isang Titan dahil sa pagbibigay nito ng apoy sa iba. Samantala, sa kanilang pamamasyal sa exhibition nabanggit ay nakita nila si Dr. Diego. At alauna ng hapon ng Mayo 13, 1887 nang dumating ang tren sa Letmeritz, Bohemia.
Nandoon na naghihintay si Professor Blumentritt. May dala-dala siyang lapis at isang maikli at masaklaw na sulat ni Rizal para siya ay makilala at malugod niyang tinanggap si Rizal at Viola. Si Blumentritt ay isang mapagkumaba at dating Husterianong profesor. Tinulungan ni Professor Blumentritt si Rizal at Viola sa pagpili na matutuluyan sa Hotel Krebs. Pagkatapos, tumuloy na sila sa bahay ni Professor Blumentritt upang ipakilala sa may bahay at sa kanyang mga anak. Pinatunayan ni Professor Blumentritt na siya ay magaling sa pagpapatnubay at tagagabay sa mga bisitang turista. Dinala niya silang dalawa at pinasya sa iba't ibang lugar sa Letmeretz. Nakilala nila si Dr. Wilcom, isang profesor sa natural na kasaysayan sa Universidad ng Prague at pinasyal sila sa iba't ibang makasaysayang lugar. Dinalaw nila Rizal at Viola ang libingan ni Copernicus, isang bantog na astronomiko, ang museum ng natural na kasaysayan, mga laboratorio at mga bakteryolohiya, ang bantog na kuweba kung saan naroon ang bantog na nakakulong na si San Juan Nepomuceno na isang Katolikong santos at ang tulay na pinaghagisan ni San Juan sa ilog. Mayo 1887, si Rizal at Viola ay nakarating sa magandang lugar sa Vienna. Tinaguri ang Reyna ng Danube. Si Rizal at Viola ay nagkaroon ng lakas ng loob dahil sa isang sulat ng rekomendasyon na dala-dala galing kay Professor Blumentritt upang makipagkita kay Nerfenfals na isang matatag na novelista sa Europa noong panahong iyon. Mayo 24, 1887, nilisan ni Rizal at Viola ang Vienna. Sumakay sila ng barko para makita nila ang kabudhang tanawin ng Danube River. Napansin ni Rizal ang mga pasahero na gumagamit ng paper napkin sa pagkain na nakalagay sa lamesa na ngayon lang niya nakita. Ang mga paper napkin mas malinis gamitin at mas makakatipid ng pera kaysa sa mga panyo. Ang siyudad ng Suez ang isa sa pinakamaganda sa Europa na dinadagsa ng mga turista taon-taon. Ang mga tao sa Geneva ay masasabing linguista o dahil sa marunong sila ng iba't ibang salita katulad ng salitang French, German at Italian. Hulyo 19, 1887, sinupresa ni Viola si Rizal dahil sa ika-26 niyang kaarawan nito. Habang masaya silang bumabiyahe sa Europa, ay kasabay nito ang Exposition of the Philippines na naganap sa Madrid. Habang siya ay nasa Geneva, Switzerland, nakatanggap siya ng masamang balita mula sa kaibigan niya sa Madrid. Nakakalunos at nakakahindik balahibo ang mga nangyari sa sinaunang igurot na papatayin sa exposition na iyon. Ang iba sa kanila ay namatay, warak-warak ang mga damit at yung iba ginawang kakatawanan ng mga tao sa Espanya. Pinuntahan niya na mag-isa ang iba't ibang lugar ng Italia, ang Turin, Milan, Venice, and Florence. Hulyo 27, 1887, tinungo niya ang Roma, tinaguri ang lugar ng mga Caesars. Hunyo 29, 1887, araw ng kapistahan ni San Pedro, San Pablo, kauna-unahan niyang pinuntahan ang Vatican City, lugar ng mga papa at kabisera ng mga kakristyanuhan.